Mayong hapon mga kahigalaan sa akong mga viewers. Karong nga adlaw Martes, sa 20, January 20, 2026. Salamat kayo sa Ginoo nga ang ato nga programa iya gyud gi tapin-an og iya gyud gi tagaan og dako nga importansya nga maabot ang panahon nga gusto na ta magkikita diri sa YouTube, lalo nang ako mga viewers, bisan gamay ra mo, pero importante ang inyong presensya sa Ginoo og importante ang inyong kabalaka ug ang inyong concern may tungod aning true correct interpretation sa plano sa kaluwasan slide nga diri sa write up ni Paul gina-expound ni Paul kay si Paul ang gitagaan sa pag-reveal sa plano sa kaluwasan sa mga hintil. So kaning mga kasulatan nga ato gina-explain tungod sa tinuod nga interpretasyon sa punto o sa tinuod nga mga requirements o mga direksyon may tungod sa kaluwasan nga aron ta maluwas, maura gyud ni siya ang pamaagi nga ato i-express og ato i-explain tarong og ato i-interpret ang true interpretation diri lang gyud sa write up ni Paul. Kanang mga writings gikan sa Mateo to Revelation, mo na siya ang mga punto nga gina-expound maayo ni Paul gikan sa Mateo paingon sa Revelation kay naa na diha si Jesus. Ang tanan nga punto ni Jesus, ang tanan nga mga pulong ni Jesus, ang tanan nga iya gina-explain from birth sa kinabuhi niya gikan sa Mateo paingon sa Mateo, Mark, Luke, and John, mao na siya pod ang mission ni Jesus sa pagpasabot sa manifold wisdom of God nga gikan sa langit nga mao ang light sa plano sa kaluwasan. Hantod na lang nagsaka si Jesus mga estimated 40 years nga diri sa sayuta, 40 years up. Gabot niya sa langit, nakit-an niya ang kalibutan nga wala gyud maintindihi ang iyang light nga gina-explain. Kay si Jesus kung mag-explain, serious nga lalom. Mao gani ang iyang mga sumbingay, daghang kaayo ang sumbingay ni Jesus. Parable of the sower, parable of the 10 virgins, parable of the kanang gihatag yang nga mga skills sa mga tao, mga tanan nga parable of the treasure under earth, daghan ang parable ni Jesus nga wala maintindi sa mga tao ang punto nga lalom. So nakita ni Jesus nga ang mga tao tungod sa ilang pagkaunod nun, wala sila'y concentration sa spiritual, nakita ni Ginoong Hesus nga ang righteousness of the law nga ibalik sa ila unta, nga ibalik ni Jesus, ang nakaintindi gamay lang. Pero ni John the Beloved, nakaintindi si John. Og ang iyang mga kauban, nakaintindi sila. Sila ni Lucas, Dr. Lucas, nakaintindi sila. Pila lang kabuok ang nakaintindi sa mga apostles. Bisan ang uban nga apostles, nagkalisod. Kay wala sila kaintindi o wala nila ma-absorb ang true direction of Jesus' messages, Jesus' preaching, and Jesus' taught. Especially ang mga member sa Sanhedrin nga mga Hudiyo. Wa ginila nasabti si Jesus. Una sa tanan, dili sila magtuo nga si Jesus maong Misaya. Kay natao sa pasungan. Kay ang ilang expectation, ang ilang Misaya matao sa kingship palace. Matao sa gikan sa well-known nga pamilya nga palasyal ang gusto nila dira magikan ang ilang manluluwas. Unya kay lahi man ang interpretasyon sa spiritual
level. Ang spiritual level, humble, meek and lowly, and fear of order and peace in a humble way. Mo na iyang langit. So dili niyang langit kalibutan. Kaya kung matao si Jesus sa dako nga pamilya, mag-emphasize of worldly pleasure, worldly interest, worldly direction. So dili na mao ang langit. Muna si Jesus na tao sa sapasungan kay ang langit spiritual level, dili kalibutanon, not worldly level. So mga kaigsunan, kining ako ginasaysay sa inyo, mao ni siya ang teaching sa light sa plano sa kaluwasan diri sa Romans down to Hebrew nga write up ni Paul. Kay si Paul pag abot na ni Jesus sa yuta, nakita niya si Paul nga great persecutor, a very serious criminal to kill all Christians, especially katong naga tuo kay Jesus sa kaliwat nga mga giwalihan ni Paul nga nagtuman og sa kaliwat sa mga pamilya sa mga apostles nga nakaintindi nga nagtuman. So nagdaghan-daghan sila, nagdaghan-daghan, gina-persecute sila sa mga Sanhedrin nga mga great pretender. Mga Hudiyo sila, Diyos. Ang ilang kaliwat, gikan sa Levites, pero mga great pretender because of law of works. Kanang law of works, mao na siya ang inject ni Satanas sa konsepto sa mga great pretenders nga eskriba o parisiyo nga kaliwat sa mga Hudiyo. Gi-inject na ni Satanas ang law of works. Ang meaning ana, gabantay kunuhay silag balaod, nga ang ilang ingon, balaod ni Moses nga ginapalo pod ni Abraham o ginapalo pod nila ni Enoch o ni Noah, mao kuno na ilang gibantayan gyud ang balaod nga ginatudlo ni Moses og sa mga patriarchs, pero wala nila nasabti ang meaning sa Ten Commandments under the principles and virtues of the law, pointing to the spiritual level connected to heaven, touched the earth. Ang dominion sa Ten Commandments nga ginagamit sa langit nga maong karakter sa Ginoo naa sa napulo kasugo sa pagkataas, sa pagkalapad o sa pagkalalom sa iyang mga virtues o principles. Many principles, many virtues there in the light of the law, because the law is the knowledge of sin. The law is the truth there in the law. And the law is the wisdom from the manifold wisdom of God is there in the law. Because the law is Christ Himself in the mystery of the plan of salvation. That is the spiritual level which human being cannot understand. Only those who are studying about theology in doctoral direction, so-called doctor of divinity and doctor of theology, ila na gitungkad, giscrutinize nila mayo, gisynthesize nila mayo, what is the law? Who is the law? What is the principles of the law? The virtues of the law? Why there is the law? Why the law is the center of the whole Bible? Why the law is become the framework of the Bible? Who is the personality of the law? Why the law is very important when making the compilation of the Bible. Ang balaod mao ang sentro. The superstar in the Bible messages from Genesis to Malachi and from Matthew to Revelation, it what? Enveloped by the law, principles, and virtues. And all the messages
of the prophets, all the messages from the angels given to the prophet, the source is from the Godhead. The Godhead gave the messages to the angels, and the angels relay it to the prophet, and the prophet taught to the people, teach the people about the messages. Because that law is the dominion in heaven. That is the control of God government in heaven. The government in heaven controlled by the law, which is the character of God, known as the Ten Commandments. And that Ten Commandments explained in a Hebrew because their vernacular Hebrew words. So, gi-explain sa Hebrew words. Then, gi-translate sa English. Mauna siyang nahimo nga Ten Commandments. Ang Ten Commandments, una, nag-ingon, thou shalt not have other God before me. That is the foundation of all creation. From heaven, toucheth the earth, and also toucheth the whole universe in heavenly bodies. The principle of the law, which is peace and order from the character of God. Mao na siya ang tinuod nga pagsabot sa Biblia. So karon, pag abot ni Jesus, gi-explain niya maayo ang light sa plano sa kaluwasan because of the law. Kaya ang balaod raman mao ang mensahe sa garden sa Eden, nothing else, nothing less. Only the law was the message in the Garden of Eden when Adam and Eve was created by the Lord. When Adam and Eve were there in the Garden of Eden, taught by the Godhead, because the Godhead said, let us create man in our own image. After created Adam, followed Eve. So, two human beings inside the garden, the word is only one direction when the Lord said, thou shalt not have other God before me. In terms of commandment, the Lord said, you can use or you can eat all the plants all over the garden. But the plant at the center is the knowledge of good and evil. So the Ten Commandments was expressed in the center of the garden, representing the plants, because the plants is the knowledge of good and evil. The knowledge of good and evil. So, once you will eat, you will surely die. That is the principles of the Ten Commandments from the character of the Lord. When He commanded, do not eat. Once you will eat, gi-explain dayon sa Ginoo, you will surely die. So that is the principles and the virtues. Particularly, the statement of God when He said, thou shalt not eat. Once you will eat, you will surely die. The principle of the first commandment, out of the Ten Commandments, the principle of the first commandment was the word in the beginning intended to human being, both Adam and Eve. Thou shalt not eat. Meaning, thou shalt not have other God before me. That is the principle. Because after Adam and Eve eaten the fruit of that plant or that tree at the center of the garden known as the tree of the knowledge of good and evil, the principles of the Ten Commandments or the knowledge is there in the tree. Ang understanding ana, unsa na, presentation sa infinite power, gibutang niya sa creation.
Instead animal, kahoy. Tungod kay ang kahoy, part of the living things that it lasts. Ang kahoy nga mga dagko sa unang panahon, it will last tag 100 years. Anang mga good lumber. So, representing the living thing in the form of a plant inside the garden of Eden at the center, Jesus said, do not eat because once you will eat, you will surely die because this tree is the knowledge. Sato pa, diha sa kahoy, nagipatuhoy sa Ginoo, diha makita ang expression sa wisdom nga may mark, may marking. Kung sa yuta pa may muhon, may boundary. May boundary ang will sa Ginoo to be followed by the human being through the tree. Parang muhon siya. Parang muhon. Mauni ang patik or boundary sa limitation sa Ginoo. So that tree expresses the principles and virtues of the 10 Commandments. The Lord said, thou shalt not have other God before me. The first commandment expresses in the what? Explanation or information regarding the tree inside or at the center of the garden. The knowledge of good and evil. Okay, so once you will eat, you will surely die. Why? Because the Lord said, thou shalt not have other God before me. Pagkaon ni Adan ug ni Eva, kinsang ilang God nga ikaduha na. Primero ang nagbuhat sa ila o nag-create sa ila, isa lang ang God. Si Jesus o ang supernatural power as Godhead. God means power. Godhead means member of the power. Father, Son, and the Holy Ghost. Muna siya ang Godhead. Ang God is supernatural power of the Godhead. Muna siyang pag-understand sa God is a supernatural power. Pag ingon sa God nga thou shalt not eat, that is the word of the Godhead. Ang punto, once you will eat, you will surely die because pagkaon ni Adan ug ni Eva, nag-worship sila another God, which is Satan, the liar. So the Lord was angry during the time because the Lord is jealous. And the wrath of the Lord is has no mercy. The wrath of the Lord has no mercy. When the Lord, you will surely die. At that point on the spot, Adam and Eve became dying. But God, since Adam and Eve is the crown of creation, sila ang korona sa pagpamuhat diri sa earth because they are after of the image of the Godhead. Let us create man in our image. So Adam and Eve were the image of the Godhead. So the Lord wanted to rescue the image because man is important as God's image. Motong basa nato nga nagsulti dito sa Hebrew chapter 2. Ingon niya, what is a man that thou art mindful of him? Man is an express image of God. Man is, his pattern is the pattern of the express image of God. The aura of the image of God is human being. So,
God wanted to rescue the express image fall into sin. They were failed and became sinners. So God wanted to rescue them as a what? Express image of them as a Godhead. So before man falls to sin, according to the explanation of Paul in Ephesians chapter 3, there was a hidden thing belongs to God. Only God knew. Only God knows. God know it before man falls to sin that there was a hidden thing belongs to God. After man falls to sin, that hidden thing was revealed in Genesis 3:15, known as grace or remedial system or plan of salvation. That's why I call that plan is action plan from heaven. Why? Because that plan of salvation, there were responsible persons. The first responsible persons were the Godhead. The second responsible person, the angel, and the people. Kaya gihatag man niya ang mga mensahe sa angel para ihatag sa mga prophet o ang mga katawhana. So people, because prophet is part of human being. So ang responsible person from Godhead to angels, angels to people. Muna sa mga responsible persons. Unsa ang requirement sa responsible persons in the human form or human being? Ang requirement sa ato, basahon o paminawon kung kinsa gawali sa mas panahon ni Paul, wala pa man nila na himo nga libro, ang Bible, ginawali nila. So ingon sa Biblia, paminaw. Ang walay dalunggan, mayo pa. Ang may dalunggan, mayo pa, wala na mo'y dalunggan. Kung may dalunggan, paksi ana, kung dili na maminaw. Wala ana nga dalunggan, kay wala na'y pulos. Og kinanglan ninyo makita ang gawali, unsa ang purma sa pagwali, unsa ang inyo nadunggan, unsa ang requirements, unsa ang iyang gusto sa will sa Ginoo nga buhaton sa human being aron mabalik ang righteousness of the law nga nahubo dito sa Garden sa Eden nga gikan sa balaod. Kaya ang balaod nag-ingon, thou shalt not eat, once you will eat, you will surely die. Pagkaon nila, nahubo ang righteousness nga ginapanapot ni Adan og ni Iba. They were wearing the robe of the righteousness of the law known as the principles and virtues of the character of God in term of 10 commandments. Pagka lapas nila sa 10 commandments, the principle of the 10 commandments known as thou shalt not eat, once you will eat, you will surely die, because that tree is the knowledge of good and evil. So the principles of the law expresses in form of the living thing known as a tree. Ang Ginoo, ang iapirmi nga mga example always in the living thing. That's why Ginoo ang Bible nagamit ang mga angels o ang Ginoo ga-instruct siya nga ang porma sa mga prophecy animals, mga dreadful beast, mga lion, mga mga uso, kanang itom nga mananap, din mga tiger. Muna sa ang simbolo sa mga propesiya nga natuman sama sa mga powerful nga mga kingdom like Alexander the Great, like Nebuchadnezzar, like Medo and Persia, like the Roman Empire. Simbolo to tanan sa mga mananap. Kung basahon nato ang mga propesiya from the Old Testament until the Revelation, naagya po na ang mga mananap, gi-describe sila, pinaagi sa mananap ang mga power. Na ay kabayo, na ay serpent,
Mga power na, ang serpent, power na ni Satanas. Ang mga mananap, nga dagko kayo nga mga kusgan, sama sa layon, sama sa mga tiger, kusga na sila nga power sa mga kingdom sa unang panahon. Moto nang gipang-mention ko. Kingdom of Grace, Kingdom of Nebuchadnezzar, Kingdom of Medo and Persia, Kingdom of the Roman Empire. Mao na sila ang mga powerful nga mga kingdom nga gikumparar sa mga mananap. Mao nang Ginoo. He uses animals part of the living thing. That's why in bloodshedding, the first example of the blood that will drain from the blood of the animal was the white lamb. Panahon ni Cain ug ni Abel. Kay ang white lamb symbolizes Jesus' character, the white lamb. And the blood of the white lamb symbolizes the blood of Jesus, which was coming or which is coming when the what? Calendar of the Lord will fit into the what? The frame time of the coming of his being become a fleshly manner, from divine to become flesh in form of a flesh. Nag-abot atong 4 BC sa kalendar sa Ginoo. Mo nang time frame sa gitawag nga action plan from heaven. May time frame ang pag-abot ni Jesus, may time frame pod ang output sa iyang pag-complete sa misyon nga kung unsay resulta. Kung ang tao magtuman o magtuo niya nga sundon ang iyang singgit nga if you want to be saved, this is your lacking. Obey the commandments because the righteousness of the commandment was taken away. So in order to be a part of the preparation, that new heaven and new earth prepared by the Lord, if you want to be a part of that, you should work out the requirements in order that the righteousness of the law that was taken away in the Garden of Eden should be declared back to the generation of Adam and Eve, because Adam and Eve was failure. They failed it. So, God wanted to give a commandments to the generation, to the remaining generation of Adam and Eve. Somehow, if they will become faithful because the parents did not do the faithfulness, if we will become faithful, then we have the privilege or favor to become righteous also like Adam and Eve before they falls to sin. Mao na ang plano sa kaluwasan. Gihatag sa Ginoo ang pabor sa kaliwat ni Adan ug ni Eva nga ang direksyon the same. Pag ingon ni Jesus dito sa Garden sa Eden, thou shalt not eat, once you will eat, you will surely die. Ang point of view ana sa iyang virtues, be obedience. Do not trespass the commandment. Meaning, follow the commandment. What? Without spot and unbreakable. Munang gibutang dito sa 1 Timothy chapter 6 verse 14. You should keep the commandment without spot and unbreakable. Mo na ang gusto unta ni Jesus dito sa Garden sa Eden nga obey the commandment. Thou shalt not eat, meaning obey. So karon giingnan na punta sa present time sa mga kaliwat ni Adan ug ni Eva, labi na concentrated sa mga Gentiles, kita nga dili mga Israel in blood. Gihatag sa ato ang light of the plan of salvation pinaagi sa write up ni Paul o sa pangwali ni Paul. Mo na siya ang Romans to Hebrew. Mo na siya ang gihatag sa Ginoo kay Paul nga iwali sa mga Gentiles nga mauni ang sundon aron maluwas, o requirements buhaton tumanon aron maluwas. So si Paul nagpanginmatay sa pangugat, bisan walay kaon, bisan gabilar sa sawali, aron lang masabtan nga, keep the law, keep the law, keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. That is our proposition or favor that somehow
the generation of Adam and Eve, known as sinners, will have a chance to be saved for that new heaven and new earth prepared for the second time. Just for the sake of propitiation or favor to the generation of Adam and Eve became sinners from the start. Gitagaan lang ta sa Ginoo pabor. Kay naluoy siya sa kaliwat ni Adan og ni Eva, nga si Adan og ni Eva on the spot failure dito sa garden sa Eden. Og on the spot po sila became dying because of the commandments says, thou shalt not eat. Once you will eat, you will surely die. That is the virtues and the principles of the law. If they became faithful in the Garden of Eden, the virtues was what? Obedience. Obedience. What else? What other virtues if you will obey the law? Number 1, obedience. Number 2, what? Trusting the Lord. Number 3, what? By heart, rooted in your heart, the commandments to be followed. What are virtues? So many virtues and principles. What is the principle out of thou shalt not eat? What is the principle? Do not have other God. Number 1 principle. What else? Thou shalt not have other God. Munang first commandment. What else? Don't love worldly direction. Ayaw higugma ang kalibutanon butang. Munang principle sa 10 commandments. Unsa pa? Unsa pa? Don't welcome devil teaching like religion. That is devilish teaching. Munang mga principle nga inyo tandaan. Virtues and principles and spiritual level, spiritual connection, spiritual form, mao na sa tanan. Dinadili na sa Ginoo ang worldly direction, ang pagsimba kay Satanas, pag-worship kay Satanas, ang sabot sa light sa plano sa kaluwasan. Mo nang mga virtues daghan kayo. O ang mga principle daghan kayo nga wala maintindi sa mga katawhan. That's why Jesus said, when I come again, can I see faith in this earth? Because even faith, they do not know. Pag abot ni Jesus, gi-emphasize siya maayo ang faith, pero wala gimi nakasabot. Wala. Ang nakasabot, gamay lang. Gamay. Ang tanan nga member sa Sanhedrin nga mga Hudiyo, nga mga eskriba o parisiyo, mga great pretender, ila gipalansang si Ginoong Hesus, kay dili sila kasabot. Grogi ang ilang utok. Nga naman, gihiruhan naman ni Satanas. Explainan sila ni Jesus, nag-ingon si Jesus, ako mao siya. I and my Father are one. And I am He. Na di sila kasabot. Nasuko inoon sila, nagrugi ilang utok. Naimong polluted, naimong toktay, naimong utok tae. Munang sa mga vloggers karon ila na gihimong slogan, toktay. Dili na TikTok, toktay, utok tae. Munang mga eskriba og parisyo, mga great pretenders, nahimo ng tae ang utok kay nga naman gihiruhan na ni Satanas, di sila kasabot. Grogi sila. Munang ingon ni Paul sa Romans 13 verse 13, ingon niya, let us be honest, not in rioting, drunkenness, chambering, and wantonness. Mao nang mga religion sa tibuok kalibutan, mga drunkenness, nagdinibate kay di kasabot, grugi ilang utok. Drunkenness, giinom nila tanan ang ilang mga fundamental doctrine nga injected ni Satanas, puro satanic. Chambering, because walay check and balance, mga lulis. Wala gid sila kasabot what is the law. Muna gad dinibatehay sila, gitawag na ni Paul nga rioting.
The last one is wantoness. Ang pasabot sa wantoness, Paul Ball, fake ang ilang mga teaching because of teaching of man and philosophy of man and what? What? Fundamental doctrine of man. Dili iya sa Diyos nun. Kung dili iya lang sa tao, pagbuot-buot, ilang mga pinulosopiya, ilang mga concept sa ilang mind nga control ni Satanas, munang gitawag power of the brain from the brain of the devil. Muna siya ang labas karon sa kalibutan. Ang tibuok nga kalibutan, controlled ni Satanas because of the presence of religions. 50,000 plus authored by the devil. And the devil controlled the whole religions throughout the whole world of their fundamental doctrine of man. Why? Gigamit nilang Biblia. Gigamit nila ang mga teksto sa Biblia. Gigamit nila ang mga chapter sa Biblia. Gikuptan nila ang Biblia nga, mao ni ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang ginasulti sa Ginoo. Mao ni ang insakto nga religion. Kinsa man gatudlo ana, si Satanas. Ingon ni Satanas, gamita gid ang Bible, gamita gid ang ngalan ni Ginoong Hesus, gamita gid ang mga teksto nga, lami nga mga teksto. Basama yung Bible, explain sa ila, pero dili mao ang interpretation, slight kaayo kay gimanyubir na ni Satanas ang ilang utok, gibrinwas na ni Satanas o gitagaan na ni Satanas insakto nga panghuna-una nga unodnon, panghuna-una nga kalibutanon, panghuna-una nga kalipay sa ilang unod. Kay ang wali sa mga magwali, pasalamat ta kay nag-abot ang grasya, karon luwas na ta kay giluwas ta sa dugo ni Ginoong Hesus. Di ba lami na paminawon? Mao nang mga preaching ni Satanas nga ginatudlo sa mga religion. Nindot kay paminawon pero dili na mao ang direksyon. Dili na mao. Ang Ginoo wala nag-ingon nga nag-abot na kong grasya, luwas na mo. Kaya nga akong dugo, giluwas na mo. Dili na mao ang teaching ni Ginoong Hesus. That's why si Ginoong Hesus nag-ingon siya, mga buang-buang. Basahan nyo ang book of John. Jesus said, you are full people, foolish people, because kadaghan na ta nga tuig nga kauban. For how many years na ta nga uban-uban? Dili lang yapon mo kasabot, kinsang ipangkasukan niya. Member sa mga pamilya pod sa mga iyang mga sakop nga mga apostles. Ang apostol lang nga uban mong kasabot, pero ilang mga pamilya wala gyapon kasabot kay gina-injikan ni Satanas. Ang uban nga mga gasunod-sunod sa iya para mangayo miracle kay Jesus nga maayo ilang mga masakiton, magutom sila na ipagkaon nga i-miracle ni Jesus. Daghan ang gasunod-sunod nga nagtuo-tuo na sila kay Jesus, pero wala sila kasabot what is faith. Wala gid sila kasabot unsa maning pagtuo. So paspasana ni Paul pagpasabot sa Roma. Faith means obedience. Faith means obedience. Faith means obedience. Karon sa panahon nato, unsa naman ang faith? Singgit ang mga religion. Ang inyo mga pananampalataya nakita sa Ginoo, kamo mga sakop na sa langit, kay kamo may pananampalataya. Kita mo na kagago? Gago pa sa tanang gagong walay buot nga magwawali. Ang obedience gihimo niyang pananampalataya. Kaya ang bot nila pasabot sa pananampalataya, mga sumulunod sila kuno ni Ginoong Hesus. Mga devoted kuno sila nga mga group sa mga katauhan sa Ginoo, labi na sa Katolik, na sila daghan mga santos sa ilang balay. Magsayaw-sayaw ila pa nga sipit-sipiton ang gamay nga unsa man na Santo Niño. Nya mao na ilang pananampalataya, nagpakunwari, nagpakitang tao, great pretender nga Dios noon sila, kay naa si Santo Niño, naa si Jesus nga ilang gina picture nga si Jesus daw. Hoy, wala may nakakita kay Jesus sukad nga nagdrawing. Gidrawing ang naong ni Jesus, wala. Si Michelangelo, wala nakita. Sila ni Da Vinci, wala na sila kakita. Ilala na gihimo nga model ang isa ka tawo sa ilang pagbasa sa Biblia, nakita nila nga
murag ang model ingon ani si Jesus. So may isa ka tawo nga ilagi model. Gimodel nila si Judas, gimodel po nila si Jesus. Isa ra ka tawo ang drawing ni Jesus mo po nang gidrawing nila kay Judas sa mga artist pero wala sila kakita actual kay Jesus. So karon gisimba sa katawhan tungod sa fundamental teaching of the human flesh sakom by the Roman Empire, Roman teaching from Constantine the Great. Gisakom nilang tibok labutan, pinaagi sa pagdeceive sa form of what? Image of God. Naay mga santos daghan kayo, naay San Vicente, Black Nazarene, mga unsa pa na. That is not found in the Bible. Even one single picture or unsa man na imahen, image, wala na sa Biblia. That's why the Bible says, thou shalt not have other God before me. Thou shalt not bow any graven images like in heaven, like underneath. Do not form any graven images and do not bow. Mo gani nga si King Nabukadnesar, kadumdum mo, naghimo sa dako nga larawan, simbolo sa ilang Diyos. Digto gibutang niya sa tunga siyang gingharian ug ang tanang tawo gipa luhod, gipayuko, gipabaw. Kinsa ang wala nagbaw? Ang pinaka-fitful nga member sa tao sa Ginoo. Kinsa man to? Sadrak, Misak, and Abednego. Sadrak, Misak, and Abednego. Pero may pangalan to sila nga lain. Di pangadlan sila Sadrak, Misak, and Abednego sa panahon na ni King Nabukadnesar kay mga kwan man to sila, mga slave nga gipangdakop. Nya nakita ni Nabukadnesar nga maayong lawas kini nga mga batan-on gikan sa Hebro o gikan sa mga Hudiyo, gi-preserve yan ning tulo. Nya pangadlan niya Sadrak, Misak, Abednego sa pangalan sa Babylon. Nya kay wala man nagyaob didto si Sadrak, Misak, and Abednego nga gina-training nila. Mga bright manggod mga Israel. Gi-training ni nilang tulo nga bright kaayo nga Diyos nun kaayo. Wala sila kakaon sa ginadili. Wala po sila gasimba sa ginadili. Pag payuko na sa hari atong ilang gibuhat nga dako nga imahen, wala nagyuko ang tulo. Wala gid sila nagyuko. Tungod kay wala sila nagyuko, gitagbong sila sa kalayo. What happened? Nasunog ba sila? Wala. Imbis tulo silang gitagbong sa kalayo nga fiery furnace, dako kayo nga bangag nga kalayo ang ilalom. Dagko kayo nga mga kahoy gina sugba dito nga aron magkalayo. Digto ka itagbong. Imbes nga tulo lang silang gitagbong si Sadrak, Misak, and Abednego. Ang nakita dito upat in person of the angel. The form of the angel known as what? Their rescuer nga dili sila masunog. Ang uban gaingon sa ila nga mo kuno to si Jesus. Giadtuan sila sa ilalom sa kalayo. Pero actually mga angel man tong gisugo sa Ginoo anang panahon na. Kay ang kalendarya nga pag-abot ni Jesus katong 4 BC. So katong ilang panahon wala pa to. Ang nag-abot dito sa sulod, angel to nga gi-save si Sadrak, Misak, and Abednego. Bisan baho sa kalayo dili maamoy sa ila. Ang kalayo wala gipulos, wala kasunog sa ila. Munang tao sa Ginoo nga minatud-on. Because they are faithful to obey. Thou shalt not have other God before me. Thou shalt not bow any graven images. Nana sa 10 Commandments. Og mga kaigsunan, ayaw gid ka mo malimot. Ayaw gid mo malimot. Kining 10 Commandments, this is
an everlasting covenant between the sinners, the people, and God. Dito sa garden sa Eden, nga lapas ni Adan og ni Eva og gi-establish sa Genesis 3:15. Mao ni siya ang everlasting covenant, ang Ten Commandment. Meaning, kining Ten Commandment, ato ginitandaan nga agreement ta ni sa Ginoo nga dili gini siya mawala sa ato kinabuhi hantod pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay gitawag ni siya everlasting covenant. Stood fast forever without end. Mao nang everlasting, stood fast forever without end. Because the Ten Commandments is the character of God. So dili na siya mahuman, dili na siya ma-the-end. Nang gisulti sa mga preacher nga mga balo-balo nga naa sa SDA, singgit-singgit sila sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law. Wala nilagi straight ang mga sumpay sa sentences nga gaingon, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Meaning, mauna na si Christ ang katapusan nga balaod nga persona na nga nagasinggit para sa declaration sa righteousness of the law kung imo tumanon, because believes mean obedience. Believe, faith, love, obedience, they are one and the same thing in the direction of obedience. Matinumanon ka basta gatuo ka o gabilib ka o gahigugma ka o gatuman ka, isa ra na sila tanan, matinumanon. So sa Romans 10:4 ingon dira, for Christ is the end of the law for righteousness. Siya na ang gawali nga persona na sa balaod, persona na, dili na tong balaod nga wala pa siya ginawali sa mga aposo, sa mga prophet. Pag abot na ni Jesus, siya na ang persona nga balaod nga nagawali. Kay law means Christ. Muna sa plan of salvation slide, mabasa nyo na sa chapter 3 of Episo. Basahan nyo ang libro ni Paul. Intindihan nyo tanan ang write-up ni Paul from Romans down to Hebrew. Naana sa Episo, the mystery of Christ and the fellowship of the mystery, which is the Ten Commandment in person of Christ. So kinanglan makita ta na og madunggan ta og maintindihan ta kay ang balaod everlasting covenant between God and people. That's why si Paul nag-ingon, thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Gi-explain ko na ng without spot, lalom ang explanation na unbreakable, lalom gihapon. Na sa akong part 153, gi-explain ko na balik-balik og 152. Ipalo up nyo dira kung gusto ka mo madunggan unsa na siya ang without spot and unbreakable. I-explain ko na sa part 152 o 153. So i-review nyo. So mga kaigsunan, kining ato ginatun-an, way lain ang kaluwasan ni ala sa revelation of the light of the plan of salvation given to Paul. And Paul preached it in Asia Minor during when he was still alive. Now, kay wala na siya, gihimo na nga compiled book. Ang compilation niya, libro na. So, ang libro nga ginawali ni Paul, gisegregate na diri sa Romans down to Hebrew. Mga 14 ni kalibro nga ginawali ni Paul para sa hintel aron ta maluwas. Pero ang pagbasa ani i-interpreta through correct interpretation in a deep study, hard study, and deep explanation, and deep interpretation, and deep meaning, and deep direction, and deep comprehension, deep understanding, deep concept, and deep intelligence of human flesh. We should study this intellectually in a deep understanding. Kaya ang Ginoo dili na siya pareho sa tawo nga kalibutanon og unodnon nga wala pagani didto pa lang sa garden sa Eden nakasala na kay ang ilang power of choice gigamit nila sa unod non nga direksyon og
worldly direction o power of the flesh in a fleshly direction. Muna ang tao. So ang Ginoo niya dili spiritual na siya. Ang pagsaysaya sa Biblia, nakabalo ang tao, ang Ginoo nga ang tao may instinct. Ang tao may decision making. Ang tao may frontal lobe. Ang tao may occipital lobe. Ang tao may parietal lobe. Nga kung unsa imo madunggan, unsa imo makita, ma-record dira og naa kay assessment nga gitawag decision making. Muna ang Ginoo pag-explain niya sa plano sa kaluwasan, lalom nga gamiton tang ato nga utok. Sa una panahon ni President Quirino gitawag yan nga coconut shell. Use your coconut shell mo na mga figure of speech sa mga bright nga mga tao. Muna si Paul, bright kaayo ingon niya, for Christ is the end of the law for righteousness. Muna mga figure of speech ni Paul nga lalom nga wala maintindihi aning mga toktay, mga utok-tae nga mga preacher. Lalo nang naa sa SDA. Kana si Edwin Gulpan og naa pag duha ka kauban niya anang gasinggit nga the law is only good for what is right and what is wrong. Sobra pa sa utok tae. May na lang ang utok tae kay makaon pa sa iro. Pero kanang gasinggit nga the law is only good for what is right and what is wrong nga wala na sa Biblia, sobra pa na sa toktay. Ang utok niya dili lang utok tae. Utok lapok, utok labhang. Utok ni Satanas, munang yang utok. Kinagsinggit nga, the law is only good for what is right and what is wrong. Nya gitudloan nilang ilang mga sakop, hasta ilang mga elder, ilang mga officer sa ilang church, nag-ingon-ingon daw sila nga, unsa may makuha tas balaod nga wala man na kamot, dili man na makaluwas. Si Jesus ang makaluwas kay si Jesus tao nga may kamot, nga nahimong Ginoo nahimong tao. Of course, mao na ang mission niya sa plano sa kaluwasan, from divine to become flesh in order to drain blood. Because blood shedding is for the remission of sin, meaning that is a bail bond. Gipiyansahan ka on condition nga magpadayon ang imong kaso between Satan and God. Kay sa pagkakaroon, ginasubaybayan ta ni Satanas, ginasubaybayan punta sa Holy Spirit, nga ang Holy Spirit may freedom of choice. Mao na siya ang gahom sa Ginoo. We are in power of freedom of choice. Kung ang freedom of choice nimo si Satanas gyud, woe unto you because the wrath of the Lord has no mercy. And the judgment of the Lord without mercy. So mga kaigsonan, padayon na ta sa atong pag-interpret diri sa chapter 2. So last time naghunong ta sa verse 6. Na ako'y gamay nga i-emphasize sa inyo, ang punto ko diri ang kaluwasan individual. I-recall ta usab ang ako gisaysay sa inyo mahitungod sa example sa flood. Ang naluwas, wala nabutang sa Biblia nga by religion or pundok-pundok nga nag-sit up sa ilang institusyon, ilang structure sa ilang institusyon, og naghimo sa ilang fundamental doctrine nga unod-non nga injected ni Satanas. Wala na diri sa Biblia. Ang kaluwasan ta individual nga pagtuon og individual sa pagdawat sa mga magwawali nga insakto ang interpretation. Sama ni Dr. Tumanday, Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga nag-impart sa ako o nag-impart sa akong mga classmates samtang kakuha kami ani among subject nga theology course, study about God. So naay mga naga-attend sa teaching ni Dr. Tumanday nga wala ginila ma-absorb ang study about God. Ang ilayag study about Satan, dili God. Kay kanang nagawali nga ang balaod wala na, the end na. Ang balaod wala na'y pulos kay niya ng grasya. Muna si Edwin Gulpan. Ang balaod wala na'y pulos kay niya ang grasya. Sa wala pang grasya, wala po'y pulos ang balaod kay naghatag sa ato og sala. Karon nag-abot na ang grasya,
Dili na kinanglan ang balaod kay wala na siya pulos kung wala ang grasya. Kay makahatag sa ato sala. Karon nag-abot na ang grasya, wala na gyud pulos kuno ang balaod. Kay kung ato pabalikan ang balaod, mao ra gyapon makahatag sa ato sala. Ang buta asay na gikuha nga teaching, asay na nga kuha nga filosofi kay Satanas. Mao gani nag-abot ang grasya tungod kay ang balaod constant forever na na. I mean, stood fast forever na na, constantly. Di na mausab kay iya na sa Ginoo nga commandment, iya na karakter. Mao na ang pulong sa Ginoo, thou shalt not eat. Mao na siya ang principle of the law. Thou shalt not eat. Once you will eat, you will surely die. So kay nagkaon, matuman ang pulong sa Ginoo because once the Lord utter a word, spoken word of the Lord stood fast forever because the word of the Lord is everlasting. Ang pulong sa Ginoo, wala na siya katapusan, everlasting na siya. Pag ipulong na niya, stood fast na na, padayon na na, everlasting. Pag ingon niya nga, you will surely die, everlasting gina nga, you will surely die. Pag ingon niya nga, thou shalt not eat, everlasting gina nga, thou shalt not eat. Mao na siya ang Ten Commandments, meaning, principle niya na nga, thou shalt not have other God before me. Muna siya ang namin sa thou shalt not eat. Kaya nagkaon sila, nagbaton sila og laing Diyos. Then ang second, thou shalt not bow any graven images. So nagbow sila sa image ni Satanas. Nagbow sila. Daghan ang ilan na lapas ni Adan og ni iba sa principle sa balaod. Nag-ingon pagid ang principle sa balaod niya, thou shalt not covet things that are not belongs to you. So nagcovet sila kay gikaon nila ang ginadili nga dili gipakaon sa ila, dili belong para sa ila. Daghan sila nga lapas nga principle sa Ten Commandments. Mao na nga stood fast forever nga mamatay sila. Diha dying na sila. Then ang Ten Commandments mao na siya ang knowledge of all knowledge and knowledge of good and evil and knowledge about the light of the plan of salvation na sa Ten Commandments. Muna nga dili na mawala ang Ten Commandments until Jesus come. That's why Paul said in 1 Timothy chapter 6 verse 14, thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ. Unya, ngano maingon man ka nga diin, gago. Ngano maingon man ka nga diin? Wala ka nakabasa sa 1 Timothy chapter 6 verse 14, singgit-singgit ka na diin kay tungod gina hiruhan ni Satanas ang imong utok. Wala ka gabasa sa Biblia. Kung gibasa man nimo, di ka kasabot kay gi-blackening na ni Satanas ang imong utok, stumbling block ka na ni Satanas, di ka kasabot sa imong ginabasa. Munang nagbasa-basa ka sa Romans 10:4, di ka kasabot ang imong explanation sa imo lang pinulosopo nga gina-inject ni Satanas, philosophy of man, doctrine of man, and teaching of man. Munang labas sa imong utok, toktay. Utok tae. Munang gasinggit nga Romans 10:4. Ang Ten Commandments, the end na. Humana. Wala na yung Ten Commandments. Kita mo na kagago. Utok tae kay nga naman, di naman sa kasabot kay si Satanas naman ga-control sa iyang dila, ang ga-control sa iyang huna-huna, ang ga-control sa iyang decision making, ang ga-control sa iyang frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and temporal lobe. Ang na-stored to sa iyang mga lobe, sa iyang utok, puro tanan satanic direction, Satan's perception, and Satan's interpretation. Muna tanan ang na sulod siyang utok. Munang pagbasa ya di sa kasabot, himo-himo sa dayon sa iyang decision making nga philosophy of Satan's direction, teaching of Satan's direction, teaching of the flesh, controlled by Satan, going to the pleasure of the world. Muna ang mga preacher sa Adventista nowadays, ang ilang mga pastor na ni Satanas, mga pastoritoy, sakop ni Satanas. Okay? Na ako'y point nga gusto ko mas sabtan ninyo nga ang kaluwasan, individual, dili religion, nga pundok-pundok, og naay fundamental teaching. Satanic na siya nga concept. Satanic na siya nga forming of direction. Not going to heaven,
but going to Satan's direction. Mo ng religion. Ang point ko dire panahon ni Noah, si Noah nagwali, wala silang ingon nga magpundok-pundok ta. Aron nga ang ato pinilosopo, ang ato mga concept, ipundok-pundok ta, og ato nga tun-an ang concept sa tawo, aron ta maluwas. Wala nagwali si Noah na. Ang ingon nilang ni Wali, pag hinulsol na mo, og magtuman sa balaod. Kung may mo, si Noah gaingon pa nga, tabangin nyo ko pag-imo sa arka. Kay magmatinumano na ta sa fundamental law of the land and fundamental law of heaven. Kay nga naman, ang fundamental law of the land based to the Ten Commandments. That's why, bisan sa mga judges diri sa yuta, sa mga Supreme Court, ipahurar ka, ipa-otaking ka, help me God, sa atubang sa Bible or either ang kamot mo itongtong sa Bible, because the fundamental law of the land base centered to the Ten Commandments, which is everlasting knowledge, and all knowledge spiritually is there in the Ten Commandments. To direct human being, to direct every individual of human being for peace and order, that is spiritual level. Muna siya nga, ang balaod, dili gina siya mausab, dili po na siya mawala, o dili gid po na siya lapas. Kinanglan, dili gid ka maglapas. Munang ingon ni Paul dito sa Romans 11 verse 29, for the gifts and calling of God are without repentance. Ang buot pasabot na, ang Ten Commandments mao na sa si Jesus nga gifts. Plural. For the gifts, munang Ten Commandments nga si Jesus na himong persona. And calling of God, unsa man ang singgit ni Jesus, if you want to be saved, this is your lacking, keep the commandments. Og iya unsa, enumerate ang napulo kasugo. John 14:15, if you love me, keep the commandments. This is the love of God, to keep the commandments. 1 John 5:3. Mao na siya ang punto nga maun lang na ang katibuk-an nga direksyon sa Biblia, katibuk-an nga direksyon sa plano sa kaluwasan, katibuk-an nga direksyon sa remedial system known as bloodshedding for the remission of sin. Mao na siyang katibuk-an, mao nang daghan sa dispensation, gitawag na sa dispensation of grace. Mao nang may mga righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, law of work, law of faith, circumcision of the foreskin of the heart, unsa pa, bloodshedding, then law, grace, and covenant, love, faith, and obedience, sanctuary. Then, ang mga terminology, mystery of Christ, fellowship of the mystery of Christ, workmanship of God from Genesis 3:15 down to the present time. Mao na siya mga terminology sa true and correct interpretation of study about God or theologians or theology. Lalom kayo na siya nga isay-say mo aron maklear. Ingon ni Paul, don't let corrupt communication proceed out of your mouth. Ayaw ng teaching sa mga religion nga teaching of man and counterfeit ni Satanas. Nasa nga religion, nasa mga religion. Dili na siya mao. Ang insakto yung pagbasa sa Biblia o pagtuon, diri lang sa write-up ni Paul nga gitawag true correct interpretation of the manifold wisdom of God as a whole, known as the plan of salvation. Mao na siyang pagsabot sa plano sa kaluwasan nga daghan terminology, daghan sistema, daghan pamaagi nga ato isabton og intendihon og ikinabuhi og i-share sa ato mga kaigsuonan, sa ato mga loved ones. So, ang kaluwasan walay pundok-pundok. Unsa ingon dire? Sa period ni Noah, si Noah naluwas uban ang iyang pamilya, dili religion. Uban lang ang iyang pamilya nga nagtuo pod kay Noah, nag-obey pod sila
sa ginapa-obey ni Noah. So wala religion ang pagluwas kay Noah. Personal lang sila nga individual nga giluwas sa Ginoo kay gidala sa Ginoo ang iyang pamilya kay nagtuman po sila according sa pagkamatinumano ni Noah. Individual. Walay religion. Ikaduha, ingon diri. During sa pag-abot ni Jesus, during sa mag-abot na ang second coming with Jesus, second coming, si Jesus na ang hukom. Siya na ang magbuot sa second coming nga iyagyod unsa. Iyahukman ang kalibutan sa iyagyod personal nga moabot siya balik in the same manner. Si Jesus gyud. During his second coming of Christ, he will what? Resurrect who died in his name. Pag-abot ni Jesus sa second coming, wala sa nag-ingon nga i-resurrect ko ang religion. I-resurrect ko ang pundok nga INC, nga si SDA, nga Roman Catholic, nga Mormon, nga what? Unsa pa? Church of God o unsa pa diha? Wala nag-ingon si Jesus Christ sa pagbalik niya. Ang ingon lang niya, kung basahon ta ang Biblia, lalo na sa Revelation, iya banhawon una in ang namatay in his name. He will resurrect first those who died in his name. Those who died in his name. Maura, wala sila ingon nga, luwason kong INC, luwason kong Assembly of God, kay ako ni nga pundok. Luwason ko ang SDA, labaw nas nga tanan nga, gasinggit nga ang balao, dili makaluwas. Mga toktay. Luwason ko ni, kay ako ni pundok ang SDA. Luwason ko ni, ang Mormons, kay ako ni pundok. Luwason ko ni, ang Roman Catholic, kay ako ni pundok. Wala na sa direksyon sa second coming of Christ. Ang ingon lang na, sa direksyon sa second coming of Christ, those who died in His name. Kinsa man na ang namatay sa iyang ngalan, katong nagtuman faithfully. Muna ingon sa Revelation 2:10. Revelation 2:10. Be thou faithful until death to obey the law. Manang punto ya. Until death. And I will give thee the crown of life. Wala sa nag-ingon nga, INC, your group, be thou faithful until death because your religion is my group. I will save you if you will faithful until death. Wala. Ingon lang sa Biblia, be thou faithful individually. Individually na. Be thou faithful to a certain individual. Until death, and I will give thee the crown of life. Isa lang ang direksyon sa kaluwasan sa pagsabot pod sa individual nga iyagi tunan, iyagi accept by heart, naggamot na siyang kasing-kasing ang napulo kasugo. Hebro 8:10, write the 10 commandments in your heart, written in your heart, written in your mind, put in your mind, write in your heart, put in your heart, written in your mind, the 10 commandments, so that the Lord will know that you are His people, and you also will know that He is your God. That's all. Maula na siya ang direksyon sa plano sa kaluwasan. Walay religion, walay group, walay wantonis, walay chambering and rioting because of drunkenness. Giinom nila ang teaching of Satan's counterfeit teaching of man, philosophy of man, and fundamental doctrine of man. Og nagdinibatihay kay walay direksyon nga tinuod nga rambol ang ilang utok kay nahimong toktay o toktai. Munang nagdinibatihay kay walay peace of mind, kay wala kasabot unsa gyud ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. So mga kaigsunan, balik ta dire sa Hebro. Dire na ta sa Hebro. Verse 6. Ingon niya dire, ato recap. Kaya diri man ta naghunong last time. Ingon niya,
but one in a certain place testified saying, what is man? Mo nang sulti sa write up ni Paul. Kining Hebrew giingon ko sa inyo, closure na ni Paul. Mao nang iyang last manifestation before siya na matay. Nagpanginmatay gid siya sa wali, sa pagpasabot, sa dulot sa utok sa mga iya ginawalihan nga intindihan nyo gini kay maora ni ang inyong paglaom. This is the only propitiation. Basahan nyo ang Romans 3:25. Propitiation through faith in His blood. Pabor nga kita magmatinumanon sa nagdugo nga maong balaod nga sa Ginoong Hesus. I-declare dayon ang righteousness of the law kanimo ba kung real kagyod, sincero kagyod, o genuine kagyod nga nagmatinumanon sa pagtuman sa napulo kasugo. Kay maula na siya ang propitiation nga kita makaambit sa gingharian nga giandam sa Ginoo. Ang langit nun nga bag-ong langit o bag-ong yuta nga giandam, maura na sa ang pabor nga ma-accept ta dito kay mabalik ang righteousness of the law sa ato kung kita matinumanon sa pagsabot sa napulo kasugo o pagtuman. Kanya maingon ang uban niya, bal, wala may makatuman kay human being man ta, makasasala man ta, wala may perfect. Gago ka! Kung mao nang imong utok, wala gi ka kasabot sa teaching sa write up ni Paul nga ako gina-expound o ako po gina-interpret through correct interpretation. Ayaw ka na magpinilisopo. Kung kapaminaw ka sa ako, kay ginabantayan mo lang ang ako sipyat nga istorya, og imo i-criticize, mayo pa, maghilom ka na lang, kay basi tandugon ka pa sa balaang espiritu. Ang tinuod, mao ng mga pilisopo ni Satanas. Wala may makatuman kay ang tao, makasasala, walay perfect. Ginago. Munang nag-ingon ko nga, gago ka kung mao ng imong interpretation. Ang Biblia gaingon, you will become perfect. Kadaghan kayong teksto dire nga, you will become perfect. Why? Hebrew chapter 13 verse 20 and 21. Ingon niya, God will help you to keep the law or His will, which is the 10 Commandments. God will help you to keep the law to become perfect. Muna na ingon si Paul nga, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Di ba? Ibasa ko na ng teksto. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Muna ingon ni Paul, I can do all things through Christ which strengtheneth me. And I am running a race, and now I finish my course because I have reached the finishing line. So si Paul na himong perfect. Daghan sila nga, kauban ni Paul na himong perfect. Sila ni Titus, yan na, tinudluan ni Paul. Sila ni Barnabas, sila ni Apollos, tinudluan na ni Paul. Nahimo na silang perfect. Muna si Paul nang ingon, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Why? Because si Paul nag-ingon siya, when the commandment came, sin revived into my life and I died. But because of the intelligence of Paul, mo nang gisultiya, meaning, pag abot sa 10 Commandments, nakaintindi na siya nga siya makasasala, o na-revive siya nga, dili na magpakasala. Muna ingon niya nga, I died. Muna kalalom si Paul manulti. That's why gi-conclude na po ni Paul ingon niya, now, I am crucified with Christ. Muna si Paul manulti, lalom, kining mga bogo, nga mga magwawaling wala, kasabot sa statement ni Paul, dili gina sila kasabot, dili gina sila kaintindi. Pag ingon ni Paul, now, I am crucified with Christ. Unsa may punto, ana? Hoy, mga bugo, mga tuktay, intindihan ang sulti ni Paul, now, I am crucified with Christ. Napay statement si Paul, na ingon niya, I was crucified with Christ.
Unsa man ang punto ana? Pag-ingon niya nga, when the commandment came, sin revived in me and I died. Nya, intindihan niyo unsa man ang meaning ana? I-research niyo mga bugo. Gi-explain ko na na, gi-explain ko na na, dugay ko na nag-explain. Kung ginapalo up nyo ang ako tanan nga mga parts, maintindihan nyo ang true and correct interpretation of the light of the plan of salvation before you preach. Munang ingon ko nga I suggest, kung dili ninyo nasabtan ang teaching ni Paul, true correct interpretation of the light of the plan of salvation, I suggest, do not preach because you are deceiving the whole world. You are deceiving the people. And you are the greatest criminal of this world. Mga preacher nga wag kasabot sa plano sa kaluwasan, mga criminal because you are gathering the people into the lake of fire. Mga criminal kamo nga klase sa mga preacher. Tibuok kalibutan. All preachers throughout the whole world because of religions, you belong to the criminal individual preaching in a wrong direction, gathering the people into the lake of fire. Mao nang labas. That's why I said, if you do not know what is the light of the plan of salvation, deep and hard study, do not preach because you are deceiving the whole world and you are the number one greatest criminal of this world. Okay, padayon ta. Ingon niya dire sa 6, ingon niya, but one in a certain place testified saying, what is man? Muna itong i-explain ko nga ang tao created after the image of God. Muna nga, mindful ang Ginoo kay gusto niya ma-rescue ang iyang image. Ngagi, binakakan ni Satanas og nagpili sila sa binakak ni Satanas because of their power of choice. Kaya ang Ginoo dili mag-twist sa ato nga murag robot. That's why ang plano sa kaluwasan dili dawat limpyo. Ang plano sa kaluwasan to be studied and to do something. Let us react in keeping the law faithfully. That is our job. That is our responsibilities and share to the people. Muna nang atong responsibilities, tun-an tamayo ang Biblia og ato tumanon ang ginapatuman sa Ginoo. Mao nang iyang karakter, ang iyang power, ang iyang dominion, there, ang iyang infinite wisdom right there in the virtues and principles of the law. Na ay infinite wisdom ang Ginoo dira nga ato sundon ang iyang gusto. Kay aron ta kadawat og pabor munang propitiation through faith in His blood. Pinaagi sa pagkatinumanon sa iyang dugo nga nagdugo sa cross nga mao si Jesus. Faith means obedience. Faith means obedience. Faith means obedience. Romans 1 verse 5. Acts 6:7. Basahan nyo ng duha ka teksto aron maintindihan nyo ang clear nga explanation sa obedience means faith. That's why Jesus said in Episode 8, for by grace are ye saved through faith. Sa to pa, pinaagi sa grasya nga mao sa Ginoong Hesus nga maong balaod nga na himo ng personal. Ang grasya na nga maong balaod na himong personal. Grace means the law. O ang grasya nga nahimong personal nga maong balaod mao na si Jesus Christ. Mo nang ingon ni Paul, iya sa figure of speech ni Paul ingon niya, for by grace. Kaya gimension niya na tanan o gisaysaya na tanan nga ang grasya si Jesus, ang balaod si Jesus og nahimong personal nga mao si Jesus. Mo nang gihimo niya ang iyang write up sa Episode 8 ingon niya, for by grace or Christ or the law ye are saved through faith. Maluwas kamo pinaagi sa pagtuman. Faith means obedience of the law or of Christ. Nagasinggit, this is your lacking. Keep the law if you want to be saved. Pero mo na sa kasimpol ang pag-intindi sa plano sa kaluwasan nga gitwist ni Satanas o gi-adapt aning mga balo-balo nga magwawali ni Satanas. Right hand of Satan's ministry. Okay, padayon ta. What is man? Gi-explain ko na image of God. Muna nag-ingon sa dire.
that thou art mindful of him. Kay ang Ginoo gusto niya i-rescue. Munang mindful siya, concern siya, interested siya. Kay ang tao, iya nga image. So, ingon siya dayon, or the Son of Man that thou visited him. Unsa man ang the Son of Man that thou visited him. Muna si Paul kalalo manulti. Ang punto ni Paul, si Ginoong Hesus nagpakatao bilang in form of a flesh gikan sa spiritual being or Holy One. Naningkamot gid siya nga tawo siya nga unod nun, dili lang naningkamot, gahom gid niya nga magpakatao unod nun sa iyang plano sa kaluwasan nga iya fulfill o iya padayon ang iyang mission according sa kalendar. Pag-abot niya 4 BC, naghimo dayon siya sa kana nga pamaagi sa iyang manifold wisdom from divine being to human flesh. Muna siya nga nag-ingon diri si Paul, or the Son of Man siya. Kinsa man siya, anak ni Maria. Dili siya apel ni Jose. Anak lang siya ni Maria kay na buntis lang si Maria nga walay binhi sa unod. So anak siya ni Maria. Pero gi-adapt pud siya ni Joseph kay nag-uban si Joseph ug si Maria. So gihimo na lang siya nga anak pod uban ni Joseph. Pero ang tinuod anak siya ni Maria in a human flesh or human form. Okay, mo na ingon si Paul, or the Son of Man. Muna si Jesus, anak ni Maria. Ang tinuod nga pagsabot, si Jesus tawo sa iya pang panahon nga ginatuman niyang iyang misyon. He is a human flesh. He was a human flesh during the time. Anak siya ni Maria nga tawo. Muna ingon ni Paul, or the Son of Man that thou visited him. Muna siya. Nag-anhigit sa sayota to face the human flesh. Nagpakatao siya. Gibisitahan niya gid ang yuta aron magkinabuhi siya. Nag-unsa siya? Nag-immersion. Immerse nga human flesh aron magkinabuhi sa in human form. Morning punto ni Paul, lalo man ni si Paul manulti, kinanglan sabtonta. Daon, ingon niya sa 7 na ta. Thou madest him a little lower than the angels. Correct. Human form or human flesh is created lower than the angels because we belong to created being like the angels. Angels also created being but in form of spiritual level, in a holy form. So, dili sila makita sa human flesh, lalo na kay ang human flesh na himong sinners. So, muna ingon diri ni Paul, thou madest him a little lower than the angels. Munang gipalo-up ni Paul nga si Jesus gibuhat little lower than the angels kay nahimo siyang human form like the human flesh, the sinners. Ang iyang aura ni Jesus like the human flesh, human form. Pero dili lang siya sinners kay fitful sa in obedience of the law. Fitful. Okay, muna ingon ni Paul, thou crown him with glory. Thou crown him with glory. Kinsang nag-crown him with glory? Ang Holy Spirit o ang Godhead, glorify nila ang pagtuman ni Jesus sa misyon in human form. Muna ingon dyan, with glory and honor, and they set him over the works of thy hands. I-glorify nila si Jesus in human form sa Godhead, the Father and the Holy Ghost, o wala siya gitagaan gahom sa pagtrabaho at wala, and didn't set him over the works of thine hands. Wala siya bilang human form, wala gid siya action nga siya pareho sa iyang amahan og sa Holy Spirit nga gamhanan. Ambot pasabot dire, and didn't set him over the works of thine hand. Wala sa gipalingkod nga powerful during the time kay
unsa man siya, human form. Pero ga-perform lang siya og mga miracles through asking the power of his Father and the Holy Spirit. Mo nang nag-perform siya miracles. Pero dili sa ka-perform sa iyang pagka-human flesh. Kung dili, calling the power from above, from the members of the Godhead. Muna si Jesus, daghan sa miracle nga gi-perform, pero he prayed action from above, from the Godhead power. So, okay, muna ingon ni Paul dire nga, and didn't set him over the works of thine hand. Kay kung paanhi si Jesus nga dili in human form, dili sa tao in human form, that is the miracle, that is also the miracle of the manifold wisdom of the plan of salvation. Mga pamaagi ra na sa manifold wisdom, mao na sa plan of salvation. Mga dispensation of grace, mga sistema sa grasya nga mao ang plano sa kaluwasan. Nga ang grasya mao ra gyapon ang balaod nga tumanon. Okay, dirita sa 8 ingon niya, thou hast put all things in subjection under his feet. Thou hast put all things in subjection under his feet. Unsa man ang bot pasabot ni Paul? Ang tanan nga butang pinaagi sa pagka human form ni Jesus nga pitfall, perfect nga pagtuman sa balaod under his feet, diha gipakita sa katawhan nga siya pitfall from above in form of human flesh. Muna ingon ni Paul diri, thou hast put all things in subjection under his feet as pitfall sa tanang butang. Wala siya galapas. O gipakita gyud sa Ginoo ang mission ni Jesus nga mission to accomplish without spot and unbreakable in keeping the commandments. For in that he put all in subjection under him. Karon kay gipakita gyud sa Ginoo nga si Jesus pitfall nga wala gid ang tanan butang wala gimansa sa iya sa pagka-pitfall. Ingon sa dayon, for in that pinaagi ana he put all in subjection under him. Pinaagi anang pagka-pitfall ni Jesus, ingon niya, gibutang mo ang tanan nga subjection under him. So ang tanan nga tawo, tanan nga living thing, subject sa iya. Basta ang tao nagmatinumanon lang. Kay ngano man, ang tanan nga living thing, nadalahig lang sila. They are affected because of transgression of the human flesh. Kung ang tanan nga human flesh, magmatinumanon ng like kay Jesus nga, under all things under his feet, bilang fitful og sumbanan, kung kay diha, ingon niya, diha, gibutang mo all subjection under him, gibutang sa Ginoo nga ang tanan subjection under him. Kung ang tanan lang nga tao mag-subject lang nga matinumanon like Jesus, ingon niya dayon, he left nothing that is not put under him. Wala gyud mabilin nga dili mahimong madawat all things, because kay kita nagmatinumanon ta tanan, ang tanan butang mahimo pod nga mabilong balik sa propitiation nga ang tanang kalibutan mabalik sa under him. Mo nang punto ni Paul, kung fitful lang tanan tao, tanan nga living thing sa kalibutan, tanan nga nature mabalik ra pod under him. Kung ang tao tanan masinulundon lang og nakasabot sa light sa plano sa kaluwasan nga maulang ang pagtuman sa napuno nga sugo. Kaya gina-discuss ni Paul diri fitfulness of the law. Ingon niya diri, he left nothing that is not put under him. Wala gyud may mabilin. He left nothing which is not, he left nothing that is not put under him. Kato bitong mga wala ya huna-huna sa pagrepent o sa pagtuman sa balaod, sama sa animal, sama sa mga
mananap sama sa mga kahoy nga part sa living thing. Kung mag-fitful lang ang tao, kana sila ingon niya, nothing that is not put under him. Wala na siya na-appeal sa kaluwasan nga proposition. Kay dili man na sila human being nga makadawat og punishment. Kana sila kung mamatay na sila tanan nga living thing, those are nothing. Muna ingon ni Paul diri nga ingon niya, hilip nothing that is not put under him. Mga nothing lang na sila. But now we see not yet all things put under him. Klaro gid si Paul magsulti. Kana ang mga living thing nga dili human being, mga nothing lang na sila kung hukman ang fallen earth. Nothing. Dili man na sila ibutang sa kalayo, masunog lang na sila nga walay pag-antos. Dili na sila ibutang sa kalayo nga mag-antos. Dayon, ma-revive lang na ang animal and trees dito sa new heaven and new earth. Kaya nga naman, may mga trees naman dito nga ang iyang bunga na sa kinabuhi. May mga tubig dito nga nature nga ang iyang test sa tubig, test sa kinabuhi. May mga animal dito sa new heaven and new earth nga ang mga layon dito masakyan na, maamigo na. So muna nga nating lang na sila diri. Muna kalalom si Paul manulti. Muna ingon niya, hilip nothing that is not put under him. Kaya ang pag-anhin ni Ginoong Hesus dili sa mananap og sa mga trees, sa mga tubig, affected sa sala sa tao. Ang pag-anhin ni Jesus sa human being yun. Nga kung mag-fit po lang tanan, makita nila dito ang living thing yapon sa langit, nga lahi na ang iyang ways and manifold wisdom, meaning pamaagi and system. Munang ways and system. Sa new heaven and new earth, lahi na. Ang ways dito sa mga tanom, fruit of life. Ang ways dito sa tubig, water of life. Ang ways dito sa mga animal, totally forever friendship. Friendly na sila. Mao nang pagsabot sa mga lalom nga teaching ni Paul nga dili maintindihan ani mga balo-balo nga mga magwali nga wa kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Ayingon niya dire, but now we see, ang last sentence niya sa verse 8, ingon niya, but now we see not yet all things put under him. Ngano man, nga nag-ingon si Paul, but now we see, karon makita ta. Ingon niya, karon makita ta, we see of our eyes. Dili tanan nga mga butang dire sa kalibutan put under him. Nga madala ni Ginoong Hesus balik dito sa langit. Ngano man, ang makasasala dili man united nga equal ang ilang pagtuo, one direction or one lane. Kay nagkanya-kanya og mga fundamental doctrine, nagkanya-kanya og pundok nga religions nga authored by Satan. Munang ingon ni Paul, ingon niya, but now we see, makita na nato, not yet all things put under him. Wala gyud. Not yet all things. Wala pa gyud. Sa to pa dili pa close ang plano sa kaluwasan. May panahon pa. Muna ingon ko sa inyo, magpakatotoo na mo. Ayaw gyud mo pagpagalong under the wings of the devil because of religion. Ayaw na mo pagpagalong under the umbrella of the devil because of religions. In other words, don't be under or ayaw pagpasakop under the umbrella of religion and the wings of religion authored by the devil. Outstanding program of devils and services. I mean, outstanding program services of the devil known as religions. Ayaw gid mo magpagalong sa religion. Individual ang ato kaluwasan. Pag abot sa first judgment sa lunop, tibuok man to nga earth ang gihukman except sa gi-preserve si Noah ang uban nga mga mananap. Hukom na to sa tibuok kalibutan nga without mercy. Amo nang Ginoo masuko. The wrath of the Lord
or the judgment of the Lord without mercy. Hurot gyud sila ang makasasala. May mercy lang siya sa fitfall nga mao si Noah. Karon pag iris ato, walay individual dito nga I mean walay pundok-pundok dito nga giingnan sa Ginoo nga kamo ako luwason, wala. Munang tanan sila gi-erase sa Ginoo kay individually ang paghukom sa Ginoo. Individual, dili pundok. So sa panahon ni Noah makita na nga daan example nga ang kuluwasan dili religion o pundok-pundok because of the fundamental doctrine. Mo nang gitawag ni Paul nga chambering, rioting, and wantonness. Then drunkenness, giinom nila ang tanan nila nga teaching of man, doctrine of man, and philosophy of man. Mo na siya ang gina-emphasize ni Paul nga dili ginaintindihan aning mga sakop ni Satanas, kay gihiruhan na ni Satanas ang tanan nga religion, sakop ni Satanas. Mo ning ingon ni Paul dire, but now we see, ang last sentence sa verse 8 ingon niya, but now we see not yet all things put under him. Wala gyud. Wala gyud kay ang mga tao nagkanya-kanya og pinilisupo og nagkanya-kanya dawat sa teaching ni Satanas. True religion. Verse 9, ingon niya, but we see Jesus who was made a little lower than the angels. Si Paul, i-conclude na po niya, muna si Paul ka bright. He is a good educator. He is a good teacher. He is a good preacher. Ingon niya, but we see Jesus, i-conclude na po niya kay Jesus, who was made a little lower than the angels. Mauna mag-expound si Paul. Kay human being si Jesus, pareho nato, kita tanan, we are created lower than the angels, include Jesus, because Jesus, He tests the life of human being. Munang immersion ni Jesus in a very, miraculous way of doing the system of the manifold wisdom of God. Dispensation of grace. Mao na siya. From divine to human flesh. Muna kalalom ang system niya as dispensation of grace. Nana sa episo. Basahan nyo nang akong ginapanulti tanan. Nana dira, intindihan nyo. Ingon niya dayon, but we see Jesus, verse 9, who was made a little lower than the angels. Muna si Jesus, pareho sa human being, made a little lower than the angels. Why? Because He emerged like a form of human being. Ang iyang immersion from divine na himong flesh og nagkinabuhi siya nga human flesh. Unod nun. Okay? Ingon niya dayon. Who was made a little lower than the angels for the suffering of death. Mao nang purpose. Ngano nga si Jesus little lower than the angel nga nahimong unod kay may purpose siya to suffer and death. Suffering for death. Crowned with glory and honor. Ngano man, pagkamatay ni Jesus, still spiritually, He was crowned with glory and honor. Ngano man, pirdi man niya Satanas. Bisan unsaon sa nga tintal ni Satanas, wala gid siya nag-accept sa transgression of the law. Mao nang punto ni Paul. Christ never transgressed the law. So, He became glory with honor. Verse 9. Crowned with glory and honor because He became champion. He defeated Satan. Kay si Satan na ning kamot nga matintal gid siya. Perdi man niya Satanas, wala man sa matintal. Mo nang with honor and crown with glory. Crown with glory and honor. Mo nang pagsabot sa punto ni Paul nga wala masabti aning mga balo nga mga magguwali kay wa gina sila kasabot kay wala man sila ka-under sa true and correct interpretation of the light of the plan of salvation under the teaching of doctor of divinity, doctor of theology known as Dr. Tumanday. Sad to say, Dr. Tumanday already passed away. And the only doctor
of Divinity and Theology, correct and proper doctor under the direction of true, correct interpretation, intellect doctor known as Doctor of Theology. Study about God. The only Filipino doctor who is very qualified to be called Doctor of Divinity and Theology. Okay, dire, ingon niya sa 9. But we see Jesus who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace, siya nga maong grasya. Christ is the grace. Muna sang plano sa kaluwasan. Dili kay ang grace, mao na lang si Christ nga wala nang balaod. Because Christ and grace and the law, they are one and the same thing. The law is grace. Christ is grace. And the law is a person of Christ. Muna siyang ingon diri, by the grace of God should test death for every man. Siya maong grasya nga maong balaod because the law is grace. Kasi Moses na ngayong grasya dito pa sila sa Sinai. Lord, tagaay lang kami grasya. Ayaw sila pamatya ang katawhan. Kung gusto ka, ako na lang patya, Lord. Dili lang katawhan. O nag-ingon daw ng Ginoo, unsa may gusto ni mo Moses, tagaay lang mi grasya. So ang Ginoo naghatag sa ila grasya mao nang everlasting covenant. Basahon mo na sa 34:28 of Exodus, the word of the covenant which is the everlasting covenant is the 10 commandment known as grace which is in person of Jesus Christ. Mao na sang pagsabot sa plano sa kaluwasan nga lalom kayo nga wala gi maintindihi aning sakop ni Satanas nga mga religions. Mga pastor, minister, president, workers, elders, mo nang mga religions. May structural na sila nga fundamental teaching nila nga institution, religions nga established by the devil, outstanding program and services of the devil known as religion. And religion authored by the devil, counterfeit by the devil, teaching by the devil. Mga kaigsonan, taman lang ta dire sa verse 9. Next week, balik na pud ta atong ipadayon ang verse 10. Paingon ta sa 18 kay ang chapter 2 sa Hebrew until 18 mani until 18 mani siya. So ato ni anam-anamon hantod sa verse 18. So next week balik ta diri na ta sa verse 10 next week. Diri ta naghunong sa verse 9. Diri lang tataman sa verse 9 mga kaigsonan. Next week proceed na pod ta sa verse 10 up. Aron ato gyud masaysay anam-anam ang klaro nga pag-interpret sa true and correct interpretation about the wisdom or manifold wisdom of God known as the light of the plan of salvation. Dagang salamat mga kaigsonan kaning inyong higala. Si Val Retita, the same time next week and the same YouTube channel in my teaching and re-echo to you. We will back next week. Again, your Strole Val Retita. Bye-bye.